Bluetooth connecting. Okay, good day mga ka-Airsoft, good Bluetooth day connected. mga ka-Bigman. Hello mga ka-Airsoft, ngayon po, kwentuhan session, tanungan portion, episode 110. Okay, yung si Mr. and Miss Sales, Bigman Blowback, nagme-message ko na pa-ship na raw yung ano. Okay na, nabukas na. Bali po episode 110 na po tayo ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Excited ako pag nagkikwentuhan session, tanungan portion kasi paano tayo ng paano patagal ng patagal, padami ng padami no, yung ating mga live na ginagawa sa kwentuhan session, tanungan portion. Dito kayo. Ganda. Ay, malaki. Yan. Okay na. Padami ng padami yung mga ginagawa natin sa kwentuhan session, tanungan portion. Padami rin ng padami yung mga nasasagot natin no, na mga katanungan no, regarding sa hobby natin na airsoft. 'Di ba? Kaya mga ka-airsoft, ngayon samahan niyo po ako kung merong katanungan na bumabagabag sa inyong isipan, kung merong katanungan na gusto niyo magkaroon ng malinaw, konkretong kasagutan. Tara po dito, itanong mo kay Bigman. Okay, question number 1. Medyo mabagal yung ano ko ha. Okay na. So, nung nakaraan kasi meron rin tayong mga question na hindi nasagot na pending. Ngayon, try natin sagutin. Sa abot ng aking makakayanan, mag-participate kayo, itanong ninyo kung ano yung mga gusto nyo bagay na gusto nyo itanong, no? Okay, so ito, meron tanong dito, saan po materials gawa ang fixed outer barrel? Okay, tanong yan, no? Actually, nasagot ko na rin to kanina. Maraming, kasi yung fixed outer barrel, maraming iba't ibang materials na ginamit dyan, no? Merong fixed outer barrel kasi mga airsoft na yung pinakamura is the fixed outer barrel na alloy. Okay, alloy siya, no? Aluminum. Yun. Merong fixed outer barrel na made of brass. Okay. Meron ring fixed outer barrel na made of aluminum zinc. Merong fixed outer barrel na yung brass is color gold, color tanso, madilaw. Yung stainless steel naman is makintab. Naka-buffing kasi yun. So, makintab siya. So, matigas siya, no? Yun yung actually ang pinakamatigas na fixed outer barrel is made of stainless steel. Yung fixed outer barrel naman na color white, maputi, is made of alloy. Okay, no? Kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinakamatigas dyan, syempre pinakamatigas yung stainless, tama? Diba? Pangalawa yung brass, yung tanso. Pangatlo yung alloy. Okay. Tatlong klase ng fixed outer barrel, alloy, brass, and stainless. Yan yung mga fixed outer barrel. I just hope nasagot ko ng tama at maayos yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay, next question natin. Nasagot ko na yung regarding sa double A, no? Okay. Bigman, naguguluhan ako bakit kailangang i-rest yung rifle sa tuwing matatapos gamitin. Okay. Maybe nasanay po kayo na hindi inire-rest yung rifle nyo. Kung nasanay kayo na hindi siya inire-rest pagkatapos nyong gamitin, mas maganda siguro kung simulan nyo na ang pagre-rest.
Bakit ba kailangang i-rest yung rifle, Lucas? Para hindi nakapipi ang spring. Harap ka sa camera. Para hindi nakapipi ang spring. Ayun, tama. Para hindi nakapipi. Hindi siya manghina. 'Di ba? Para hindi siya manghina. Tuwing kailan nire-rest yung rifle? Tuwing pagkatapos maglaro. Ayun. Tama. Tuwing matatapos kang maglaro, kailangan tatabi lang. Okay? Halimbawa, naglalaro ka, tapos nagkaroon kayo ng konting break, kain break, o coffee break, tigil mo na yung paglalaro, rest mo yung spring mo. Di ba? Paano ba ang pagre-rest ng spring? 1 second press sa rapid fire tapos single fire. Okay, ayan. 1 second, hindi, una muna, kailangan i-clear yung chamber. Diba? Bunutin mo yung magazine. Tapos, i-clear mo yung chamber. After you clear the chamber, ilalagay mo sa Rapid fire. ira-rapid fire mo. After mong ma-rapid fire, ipe-press mo kasi ng 1 seconds yun. Tama? After mong ma-rapid fire, Isi-single fire. isi-single fire mo siya, ilang press? Isa. After mong single fire na, ano nang gagawin? Isi-save na. Ilalagay mo na sa safe, no? Yung unit, yung rifle nyo, i-practice ninyo yung habit ng laging naka-safe. Kahit yung pistol, no? Mas maganda kung yung pistol, yung airsoft nyo, kabuuan, is laging nasa safe. Okay? Pag nasa safe, ligtas yung came from the word itself, safe. So, ibig sabihin, ligtas yung mga kasamahan mo. Ligtas yung mga kasama mong naglalaro. Diba? Ligtas yung mga taong nasa paligid mo. Pag yung unit, nakalagay sa safe. Diba? Pero, once na yung unit hindi naka-safe, delikado. Diba, Lucas? Ayun, no? Tapos, isa pa, always, siguraduhin mo na yung unit mo is nakabunot yung magazine. Tama ko, Lucas? Kasi, isinape mo nga, inirest mo nga. Tapos, ibinalik mo naman yung magazine. So, baliwala yung pagkaka-clear mo ng chamber. Kasi, papasok ulit yung bala. Tama ko, Lucas? Ayan. Kaya yon mga ka-airsoft, siguraduhin natin, i-practice natin na yung unit natin, lagi po siyang nakasave. No? Huwag pong ibababad na may magazine or hindi nakasave yung unit. Okay? Yan po, I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung ating katanungan. Okay, downside of a pistol and downside of a rifle. Okay. Tatanungin kita, Lucas, ano ba yung sa tingin mo na pangit sa mga pistol? Mga pangit. Ano yung sa naiisip mo na na parang downside niya, yung hindi maganda sa mga pistol? Tingin mo. Ano ba yung hindi maganda sa mga pistol mo? Ako, ang masasabi ko, first and foremost, ang downside sa mga pistol na nakikita ko is syempre yung gas. Di ba? Sa isang pistol, you need to have a gas para magamit mo siya. Pag wala kang gas, hindi mo siya magagamit.
Pero ang pros naman niya, kasi merong pros and cons. Ang pros naman niya is nakakaaliw. Kasi merong blowback. O, di ba? Masarap kasi merong blowback. Di ba? Masarap siya kasi maiksi. Pwede mong dalhin kahit saan, madaling ilagay sa bag, madaling itago. Diba? Sa rifle naman, ang downside na nakikita mo, ano? Mahaba. Mapa. Mahaba ang mga rifle eh. Mahirap, ano? Ibiyahe-biyahe. Mahirap ibiyahe-biyahe. Mahirap itago. Diba? Kasi mahaba siya mga ka-airsoft eh. Hindi katulad ng pistol, maiksi lang. Diba? Pag ilalagay mo sa gun bag ang isang rifle, mahaba. Tama? Sa ang isang pistol, maiksi. Diba? Yun ang nakikita ko ha. Tapos, ang isang rifle, mga ka-airsoft, ang dali niyang, once na naubusan ka ng battery, kasi ang nagpa-power sa isang AEG, sa isang rifle, is the battery. Once na maubusan ka ng battery ng isang rifle, ano ba yung kailangan gawin? Pag naubos na yung battery, nalobat, ano kailangan gawin? I-charge mo na yung battery. I-charge mo, di ba? So it means, lahat naman tayo, di ba, merong access sa 220 volts sa plug, di ba? I-charge mo lang yung battery mo. Pwedeng sa 220 volts, pwedeng sa power bank, pwedeng sa solar, pwede sa power station, di ba? Maraming paraan para, kumbaga, malaro mo ulit yung unit mo. I-charge mo lang. While sa pistol, yun nga, digas siya. You need to buy. You will buy and buy and buy. Kumbaga, paulit-ulit, bibili ka para palagi malalaro mo siya. Yun ang nakikita kong downside ng isang ng pistol over sa rifle. Okay? Madali yung access ng rifle eh. Medyo mahirap yung access ng isang pistol. Okay. I just hope na sagot ko ng tama. Diretso, kapaki-pakinabang, informative yung question ng ating ka-airsoft. Oy, sabi ni Alan Villaris, good evening sir, watching the live kwentuhan sa Festival Mall Alabang. Stay safe always, lalo na po kay Idol Lucas. Share dan. Idol Lucas. Thank you, ano? Okay, okay, no? So, ayun, no? So, next question po tayo, mga ka-airsoft. Ito, nasagot ko to nung nakaraan. Actually, na-stop yung live natin dito. Pwede po bang gamitan ng hangin ng air compressor ang ating airsoft? Ang sagot, hindi po pwede. Okay? Mapapahamak lang po kayo, masisira lang po yung unit nyo, mawawarak yung unit nyo. Bandang huli, mararamdaman nyo na nasayang yung binili nyo. Okay? Bakit masasayang? Kasi hindi tamang paggamit. Kung gagamitin ninyo yung unit ninyo ng hindi tama, kung gagamitin ninyo yung unit ninyo ng aabusuhin ninyo, masisira siya. Ay, thank you dun sa nagbigay ng kastanyas na ka-airsoft natin. Pakita mo sa camera. Look, pakita mo. Dun sa nagbigay ng kastanyas, yung nag-walk-in kanina, okay, si Sir Martin of Caloocan City. Ayan, no? Hindi ko na na-live mga airsoft pa. Nagmamadali si Bossing yan. Thank you po sa nagbigay, kastanyas. Grabe, 2 kilo yung binigay, no? Paborito ni Ma'am Sally yan, mga ka-airsoft, no? Kaya maraming salamat po, no?
Nakakataba po ng puso yung mga ganyan, yung mga nagbibigay. Hindi naman po required yan. Kaya lang, syempre, sino ba naman po kami para tumanggi dun sa mga binibigay ng Ate Airsoft, di ba? Okay, no? Ayun, pwede bang gamitan ng hangin ng air compressor, ng airsoft natin ng hangin na galing sa air compressor? Unang-una ganito. Yung air compressor is a compressed air. Ang tanong, paano mo siya mailalagay doon sa canister, sa can? Magkakaroon ka ng conversion ng on how the compressed air will enter the can, green gas canister. Gagawa ka ng valve, gagawa ka ng conversion. Pangalawa, safe bang i-refill yung canister natin ng compressed air? Hindi po siya safe eh. Delikado po siya, no? Delikado po siya sa paraan na pwede kasi siyang sumabog. Actually, marami na kaming ka-airsoft na naririnig na nasasabugan. Yung mga mahihilig mag-DIY. Yung mga mahihilig na gumamit ng mga bagay na hindi naman nire-recommend. Yun nga, tulad nun, nag-improvise. Sabihin na natin improvise, no? Nag-improvise ng something na para maipasok nila yung compressed air doon sa canister. So, ang nangyari, sumabog. So, once yung can natin is nalagyan ng hangin ng compressor, hindi magmamatch yung PSI. Yung compressor kasi makapal yung tangke niyan. Tapos gagamitan mo hindi po magmamatch yung mismong compressor. So, ang tendency pag ganun nga hindi na nagmatch masisira po yung tangke, sasabog. Yung isang ka-airsoft namin sabugan, idinamay niya pa yung attendant, no, yung nagbo-vulcanizing attendant, no. Idinamay niya pa, nasabugan pa, natalsikan sila nung mga lata na sumabog. So, ang tendency, ayun, imbis na naglalaro sila, nagpapatahi sila ng mga sugat nila, no. Nangyari yan dito sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay? Ayun, sumabog. Kawawa yung ka-airsoft natin sa pangyayari na yun, no? Kaya hindi ko sinasuggest na mag-DIY kayo, hindi ko sinasuggest na gawin ninyo yung mga bagay na yan. And I just hope na sagot ko ng maayos, matino, kompleto yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Dapat bang may hangin sa magazine pag itong itatabi? Ever since doon sa mga vlog ko, lagi ko sinasabi, pag itatabi ninyo yung unit, make sure wala siyang lamang hangin. Dapat wala laman yung magazine. Okay? Kasi dito sa Bigman, marami tayong display na unit. Pero lahat yun walang nakalagay na hangin sa tuwing itatabi natin. No? Wala talaga, as in talagang totally walang hangin. Okay? So, yung unit kasi ganito yan. Yung unit, from the maker, ipinapadala sa different part ng bansa. Wala namang hangin talaga eh. 'Di ba? Wala kang makikita na unit na dumating ng Pilipinas na may hangin. Wala talagang hangin. So, bakit natin lalagyan ng hangin? Katwiran ng iba kasi para raw hindi sisingaw. Hindi raw masisira yung valve. Yung valve kasi ng mga airsoft natin mayroong mga O-ring, meron din mga spring. So,
pag nag-iwan tayo ng may hangin doon sa magazine, anong nangyayari sa o-ring at saka sa spring? Pwedeng ma-stress. Mas stress. Bakit? Napepwersa. Dahil doon sa pressure na gawa nung hangin. Di ba? Ang hangin, pag mainit, ano siya? Malakas. Ano? Pag malamig naman ang hangin, ano siya? Nag-yelo. Nagyayelo. Mahina. Di ba? Mahina. Ngayon, due to papalit-palit na temperature, lalakas, hihina yung hangin mo. So, ang mangyayari, yung valve mo is mapepwersa. Minsan, malakas yung pressure, malakas yung PSI sa loob. Minsan, mahina naman, di ba? So, pag gano'n na nangyari, hindi siya maganda, di ba? Pag gano'n, lalakas, hihina, hindi maganda ang mangyayari. So, ang tendency, possible na yung bulb mo, mapunitan ka ng o-ring, at saka masiraan ka ng valve, masira yung spring. Di ba? Ayun. Kaya I just hope nasagot ko ng matino, maayos yung question ng ating bossing, yung ating ka-airsoft. Big man, next question. Okay, Big man, ano ba ang GBBR? GBBR is a gas blowback rifle. Okay. Pag sinabing gas blowback rifle, a rifle that is powered by a gas and has a features of blowback. Ayun, gas blowback rifle. I just hope nasagot ko ng tama, diretso yung question ng ating Carson. Okay, Big man, newbie po ako. Ano po yung CQB? Palagi ko pong napapanood sa inyo. CQB is a close quarter battle. Diba? CQB nga eh. Close quarter battle na rifle. Okay? Mostly ang CQB, ina-apply yan sa mga rifle. Merong CQB na long barrel, merong CQB na RIS, merong rifle na long barrel, merong rifle na RIS, merong rifle na CQB, merong rifle na micro CQB. Okay? Yun. I just hope nasagot ko ng maayos, maliwanag yung tanong natin kay Erso. Big man, planning to buy a rifle para makasali sa War Games. Ay, next question pala muna. Sorry. Okay, Big man, planning to buy a rifle para makasali sa War Games. Pero hindi muna ako bibili ng pistol. Okay lang po ba yon? Okay, ganito. It depends dun sa game site or dun sa area or sa paglalaroan mo kung papayagan ka nila na wala kang pistol. Kasi requirement in every game, you have a primary and you have a secondary. Primary will serve as your rifle, then secondary is para sa pistol. Okay? So, if you have only a rifle, you only have a primary. You don't have a secondary. Yung secondary kasi is, mga airsoft, ginagamit yan once na nasukul ka na. I mean, na-corner ka na. Kasi pag na-corner ka na, syempre lalaban ka pa rin. Hindi pwedeng lumaban ka using your rifle kasi malapitan na yon, di ba?
So magkakasakitan na kayo nun. Just imagine yung rifle mo is 450 FPS. Babarilin mo yung kalaban mo ng malapitan using 450 FPS. Wow, man! Grabe! Napakasakit nun. Lucas, tama? Napakasakit nun. Pag malapitan na, anong gagamitin mo na? Pistol. Pistol na. Ayun, tama yung sabi ni Lucas, no? Pistol na ang gagamitin mo. Hindi ka na pwedeng Rifle. Kasi bakit? Kasi pwedeng masaktan yung player. Oh, masakit na. Hindi na ano yon, hindi na healthy. Sabi nga, no? Medyo foul na yon. Kumbaga, hindi na healthy. Masakit na. Kumbaga, hindi na tama. Okay? Kaya, kailangan meron kang pistol and rifle kung sasali ka sa game. Ngayon, depende na lang rin dun sa pagsasalian mo kung papayagan nila yung pistol lang or papayagan nila yung rifle lang. I just hope nasagot ko ng tama at matino yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question natin. Okay, Big Man, bakit naglalagay pa kayo ng silicone oil? 'Di ba meron ng oil, meron ng silicone oil, yung gas na FAP Dyno. Okay. Una-una mga ka-airsoft, hindi kami gumagamit ng gas na FAP Dyno. It is because for us, for me, hindi true rated yung lakas niya kasi nga meron siyang halong oil. Okay? Yung oil na halo doon sa FAP Dyno is not enough to give protection doon sa mismong unit. Hindi enough, hindi kayang proteksyonan nung nakahalong oil yung unit mo. Kung aasa ka lang doon sa silicone oil added content niya. Okay? So, mas maganda pa rin na gumamit ka ng silicone oil ng separate. You will spray manually ng silicone oil. For me, yan ang ano ko, yun ang pananaw ko, no? Hindi talaga maganda, promise, no? Ngayon, kung aasa ka lang doon sa silicone oil na dala nung FAP Dyno, so hindi mapoproteksyonan nun yung unit mo. Posibleng mapaaga yung wear and tear. Okay? Tandaan niyo mga ka-airsoft, silicone oil is napaka-importante sa unit natin. Kasi yung silicone oil ang magbibigay ng maayos na paglalaro doon sa unit mo. Anong mangyayari pag walang silicone oil? Pwede siyang masira. Masira? Bakit masisira? Kasi walang nagpo-protect sa kanya. Ayun, walang lubrication, 'di ba? Kumbaga, walang magbibigay ng protection doon sa unit na nagkakaskasan. 'Di ba? Yan. Isa pa sa benefits ng oil, mga ka-airsoft, no? Yung unit, pag ini-sprayan mo ng oil, talagang tatagal ang buhay. Subukan mo na yung bakal magkaskasan, nauupod, di ba? May friction na tinatawag. Pero subukan mo pag yung bakal, yung piston na lang, di ba? Yung piston o kaya yung mga bearing ng mga makina natin, di ba? Habang ginagamit mo yan, pag ginamit mo yan ng walang oil, yung transmission, ginamit mong walang oil, sasabog, mag-iinit, mawawarak, masisira. Pero pag meron niyang oil, may gear oil na tinatawag, may proper oil na tinatawag, equip siya ng ganon, hindi ka magkakaproblema. Tama ba ako, Lucas? I just hope nasagot ko ng tama, maganda, at kapaki-pakinabang yung katanungan ng ating ka-airsoft. Third question
question lang po, sabi ni Alan Villaris, pinapatanong lang din, pwede daw ba gamitin yung mga minor parts ng live unit, airsoft katulad ng, ano to, sear spring or mag catch button? No, hindi pwede. Hindi siya pwede, kasi unang-una yung sear spring at saka yung mag catch button, Alan Villaris, hindi kasi siya minor parts. Ang sear, spring, and mag catch button is a major parts ng live. Ang mga minor parts is yung mga optic sight, front and rear, yung mga magwell, yun. Yun yung, ang mga, ganito, para masabi mong maging minor parts, ibig sabihin, yung baril puputok, gagana, kahit wala sila. Okay? Ngayon, yung baril, pag walang sear spring, hindi siya puputok ng maayos. Yung baril, kung walang mag-catch, hindi rin siya puputok ng maayos. Kaya, hindi minor parts yung sear spring at saka yung mag-catch button. Major parts yun. Ang minor parts is yung parts na nakalagay sa baril mo na kahit wala siya, puputok. O ito, for example, halimbawa ang isang baril, wala siyang front and rear sight. Ang tanong, puputok ba siya, Luke? Halimbawa, walang front and rear sight, puputok ang baril? Puputok siya. Diba? Kasi, yung front and rear sight has nothing to do doon sa pag-perform ng unit para pumutok. Tama? Halimbawa yung barrel, walang magwell. Puputok ba? Puputok pa rin. Diba? Yung barrel in 2011, kung walang beaver tail, puputok ba? Hindi. Diba? Kasi the beaver tail has a participation doon sa unit para ma-perform niya yung task na kailangan niyang i-perform. Tama ko, Lucas? Di ba? Pag ba walang slide stopper yung barrel, magpe-perform ba siya ng mahusay, ng maganda? Hindi. Di ba? Pag walang stopper yung barrel, luluwa yung barrel. Kasi yung slide stopper is the one responsible na nag-hold doon sa half-up chamber. Pag yung barrel walang magazine, puputok ba siya? Hindi rin siya puputok. No? Kumbaga, yung mga minor parts, kahit wala, doon sa barrel, puputok. Pero yung mga major parts, hindi siya puputok. I just hope nasagot ko ng maayos, tama, yung tanong ng ating ka-airsoft na si Alan Villaris. Bigman, may binebenta po ba kayong... Ay, next question. Bigman, may binebenta po ba kayong bulitas? Ito, dami nagtatanong nito. Actually, steel BBs is not a recommended para gamitin ninyo. Okay? Diniscuss ko na kung bakit hindi pwedeng gamitin ng bulitas eh. Ma-advance yung pagkasira ng baril nyo. Nagagasgas yung inner barrel, dumadaan dun yung BBs, so nagkakaroon ng groove, nagkakaroon ng hairline scratch. Soon yung hairline scratch lumalalim, tumitindi, di ba? Bakit hindi pwedeng bulitas? Steel BBs. Sige, bakit hindi pwede? Dahil kasi ang bulitas, pang ano? Pang airgun. Pang airgun. Tama, di ba? So, pag yung airsoft natin, ginamitan natin ng bulitas o steel BBs, airsoft pa ba siya? Hindi na siya airsoft. Airgun na siya.
Kaya, hindi advisable gamitin ang steel BBs sa airsoft natin. Kasi, ang airsoft natin is designed to use a, anong klaseng BBs? Ano yun? Anong klaseng BBs yung ginagamit natin sa airsoft natin? Marmol. Marmol, ceramic BBs, di ba? Yun ang nakadesign doon sa unit natin. Okay? Hindi nakadesign yung steel BBs para sa unit natin. Tandaan nyo mga airsoft is a sports. Friendly game, healthy game na sports. Ngayon, pag gagamitan mo ng mga ganong bagay, hindi na siya magiging healthy game. Pwede ka bang pwede ka pa bang makipag-war games using airsoft kung ang gamit mong bala steel BBs. By the way, pakita mo yung example ng steel BBs, pakita mo yung example ng ceramic. Ayan, papakita sa inyo ni Lucas Yan yung ceramic, then pakita mo yung steel. Ayan. Yung steel BBs is a 5.99mm pa rin. Pakita mo sa camera ba't? Yan. Yan. Yan yung example ng ceramic BBs at saka steel BBs. Ayan. Yan yun, ha? Same size, kaya lang, magkaiba siya ng weight. Ngayon, ang tanong, okay na. Kung magkaiba ng weight, pwede ka naman gumamit ng ceramic BBs na kasing timbang ng steel BBs. Diba? Pwede kang gumamit nun. Pwede mong gamitin yun. So, para ka rin naka-steel BBs. Bakit ka gagamit ng steel BBs? Kasi ang katwiran mo para hindi nababasag yung bala, para maire-recycle. Alam mo ba na yung steel BBs, kahit steel yan, kahit bakal yan, once na tumama yan sa something na matigas, nabebengkong na rin yan. So, pag nabengkong na rin yan, hindi mo na rin pwedeng gamitin. Babara at babara sa unit mo yan, posible pang mas mapaaga yung pagkasira ng inner barrel mo. Doon kasi siya sa inner barrel dumadaan Gagasgasin niya yun. Hindi ka rin mag-e-enjoy. Okay? Just hope nasagot ko ng tama, maayos, kumpleto yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Bigman, tumatanggap po ba kayo ng credit card kahit hindi po mag-walk-in, kahit nandito lang po ako sa province? Yes po. We are using a credit card in a modern version way. Okay? QR code. So, ang pinaka-process niyan, magpapatotal po kayo, then magme-message po kami sa inyo ng QR code, then i-scan nyo lang po yun po yung babayaran ninyo. Okay? Ganun lang, madali lang. I-guide naman namin kayo. Hindi na kasi uso yung yung ika-askas yung card or basta yung traditional way ng pagka-credit card, no? Modern na po ngayon, kaya ayun po. I just hope nasagot ko ng tama at yung question natin, Carso. Okay, Big Man, taga Mindanao po ako makaka-avail. Next question. Okay, Big Man, taga Mindanao po ako, makaka-avail po ba ako via credit card? Ang sagot, yes. Kahit taga san ka man, Luzon, Visayas, and Mindanao, once na gusto mong mag-avail using credit card, pwede po. Sa credit card, halimbawa, mag-compute tayo. Halimbawa, yung unit na napili mo is let's say high-end, no? Pengi calcu. Ikaw na, Ma'am Sally. High-end. Halimbawa, high-end yung napili mo, di ba? Okay? Ngayon, halimbawa, let's say worth 15,000. Di ba? Worth 15,000 yung napili mong unit.
pwede mo siyang ipa-divide, no? Pwedeng ipa-divide by 6. Pwedeng by 12. Pwedeng by 18. Pwedeng by 24. Nasa sayo yun. Nasa sayo kung ilang months mo siyang gustong bayaran. Halimbawa, halimbawa yung 15,000. Pinadivide mo by 24. 625 monthly. So, magbabayad ka lang ng 625 monthly. No? Sabihin na natin 650. Oo. Magbabayad ka lang ng 650 monthly. Napakagaang nun, di ba? O, halimbawa, Ma'am Sally, yung 15,000, divide mo by 12. Divide 12. 1,250 monthly. 4,250 lang ang monthly mo. Pero nag-e-enjoy ka na. Nagagamit mo na, di ba? Kaya napakasarap din naman mag-credit card. Basta responsible enough ka lang, no? Ayan. Yun. I just hope nasagot ko ng maayos, matino yung question ng ating ka-Erso. Okay, Big Man, pwede po bang magpa-COD kahit may gun ban? Right now, walang gun ban. Pwede magpa-COD. Pero during the gun ban, may mga special protocol regarding on RCOD, no? Pag halimbawa, gun ban, yung request mong unit is ipapaship na namin sa'yo. Then, pupuntahan kita. Kaya ako ipapaship, actually doble trabaho, no? Kasi doble gastos, kasi ipapaship ko na, then pupuntahan pa kita. Kaya ako ipapaship para yung unit mapunta na sa'yo. So, wala akong dalang unit, papunta sa'yo. Ganon, pwede yun, no? Marami tayong paraan. Pero as of now, wala tayong gun ban. So, iba-iba rin kasi ang guidelines regarding sa gun ban. Diba? May mga guidelines kasi yan eh. Kaya hindi ko masabi ngayon yung specific na kailangan gawin kasi I don't have the guidelines. Diba? Pero pag merong guidelines, yun, madali lang. Nakakapag-COD ba tayo kahit gun ban? Oo. Nakakapag-COD, di ba? Ayun. I just hope nasagot ko ng tama, maayos yung question ng ating person. Big Man, the more pricey ang unit, the more quality po ba siya? Tanong ng ating ka-Airsoft from Las Piñas. Talon 3. Kompleto. Ayun. The more pricey raw ba? Mas mahal ba, Lucas? Mas quality? Totoo yun. Yung unit na mumurahin, ay yung unit na high quality yung mga pyesa, mura ba siya? Hindi. Yung unit na cheap ang quality, mura siya, di ba? Mura. Yeah. Yung isang unit na quality, hindi mo pwedeng, don't expect na mura siya. Ang isang unit na quality, may kaukulang presyo. Tama, Lucas? Di ba? Wala kang makikitang unit na quality na mumurahin. Most of the unit na mumurahin is hindi quality. Okay? I just hope nasagot ko ng maayos yung tanong ng ating ka-Airsoft. Okay, ang dami pang question dito, kaya lang hindi ko na siya kayang sagutin. For now, mga ka-Airsoft, meron lang tayong kailangang gawin na importante. Okay? Maraming salamat po. Lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.